Kabanata 1371. Sila iyon. Nakita sila ng mga kapitbahay natin. Sigaw ni Lisa habang pamatak ang luha sa kanyang mga mata. Humingi siya ng pera kay inay. Ayaw niyang bigyan ito, kaya ginawa niya iyon sa kanya. Tahimik na tiningnan siya ni Mr. Fraser. Tumayo siya roon ng ilang sandali bago lumabas sa ospital. Habang nakatingin sa pinto na daang-daang nagsasara, napuno ang isip ni Lisa sa ekspresyon ng kanyang ama. Hindi siya naniniwala sa akin. Nang mag-isip siya, itinapon niya sa sahig ang tasa sa mesa. Kinabukasan, dumating sina Daisy at Colton para hanapin si Lisa. Matagal siyang kumatok sa pinto, pero walang nagbukas ng pinto. Inikat niya ang kanyang ulo, tumingin kay Colton at nagtanong, "Kuya, wala ba si Lisa?" "Walang akong ideya." "Siguro nga." Tumalikod si Colton. "Tara na." Tumango lang si Daisy. Sa simula, gusto niyang suriin si Lisa. Gayunpaman, tila wala sa bahay si Lisa, kaya nagpasya siyang hanapin ito pagdating sa paaralan. Pagdating ni Daisy at Colton sa distrito, nasalubong nila ang ama ni Lisa. "Sir, ako po si Daisy. Wala po ba sa bahay si Lisa?" Natulala si Mr. Fraser. Siguro lumabas siya. Pagkabalik ni Mr. Fraser sa building, ibinaba ni Daisy ang ulo at sinabing, "Colton, nag-aalala ako tungkol kay Lisa." Lumapit sa kanya si Colton at sumagot, "Wala namang dapat ikabahala. Maayos na siya. I'm sure darating siya sa paaralan sa loob ng ilang araw pa." Pagkatapos noon, umalis na sina Daisy at Colton sa distrito. Pagdating ni Mr. Frazee sa kanyang bahay, itinulak niya ang pinto ng kwarto ni Lisa na bukas. Akala niya ay wala si Lisa sa kwarto, pero nang makita niyang natutulog si Lisa, tahimik niyang isinara ang pinto at umalis. Gayunpaman, hindi niya alam na gising si Lisa. Nakadilat ang mga mata niya habang nakatitig sa labas ng bintana na malungkot. Naririnig niya ang lahat ng katok sa pinto nang hanapin siya ni Daisy. Nagkunwari lang siya na wala siya sa bahay dahil ayaw niyang makita ang sinuman sa ngayon. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay bumalik si Lisa sa paaralan. Nang malaman ni Daisy na bumalik na siya, hinanap niya ito. Tumayo siya sa koridor at hinintay si Lisa. Paglabas ni Lisa sa classroom, lumapit ito sa kanya na may ngiti sa mukha. "Lisa, okay ka lang ba? Nag-aalala ako sa iyo." Umiling si Lisa. "Okay lang naman ako. Pinuntahan ka naming ni Colton noong isang araw, pero wala ka sa bahay," sabi ni Daisy habang naputol ang ngiti sa tapat ng mukha niya. "Well, I'm relieved that you're fine." Wala naman sinabi si Lisa. Biglang may naisip si Daisy at kinuha ng simpleng bracelet sa kanyang bulsa. "Ito ay isang shell bracelet na ginawa ko para sa iyo. Tingnan mo nga naman, sa tingin ko hindi pa ako nakagawa sa sarili ko ng regalo para iyo at ito ang una kong nagawa." Nagulat si Lisa. "Hayaan mong isuot na ito sa iyo. Ayan, tapos na. Tingnan mo, bagay sa iyo." Hawak ang shell bracelet, itinaas ni Lisa ang ulo at sinabing, "Thank you, Daisy." Matapos makabalik sa kanyang classroom, tiningnan niya ang shell bracelet at tinanggal ito. Tinapon niya ito sa labas ng bintana at nagpatuloy sa pagbabasa ng kanyang aklat na parang walang nangyari. Sa Baseburg Airport, hawak ni Tanner ang isang braso ni Noah habang hawak-hawak ang bagahe ni Pearl gamit ang isa pa. Sumusunod si Pearl sa tabi niya. Kanina pa siya hinihintay ng driver sa labasan, at tinulungan sila na ipasok ang kanilang mga bagahe sa sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na naglakbay si Noah sa malayong lugar, kaya medyo natakot siya. Nakadikit siya sa dibdib ni Tanner at nakapit ng magigpit sa leeg nito. Pagkasakay sa kotse, kinuha siya ni Pearl mula sa mga bisig ni Tanner. Itinaas ni Noah ang ulo niya at nagtanong, "Mommy, nasaan na sina Lolo Antonio at Lola Kamala?" Hinaplos ni Pearl ang ulo at tumingin sa labas sa bintana. "Hindi sama-sama sa atin sina Lolo Antonio at Lola Kamala. Dadalawin kanila sa susunod." Binalot ni Tanner ang balikat ni Pearl at sinabing, "Tama. Dadalawin kanila kapag libre na sila. Mula ngayon, ang iba mong lolo't lola ang mag-aalaga sa iyo." Inikat ni Noah ang ulo para tumingin sa kanya. "Kung ganoon, magugustuhan ba ako ni na lolo at lola?" Kabanata 1372. Ngumiti si Tanner sa kanya at sinabing, "Oo, naman." Hindi nagtagal, nakarating sila sa manor ng Hannigan. Ipinaalam na ni Tanner sa kanila ang kanilang pagdating, kaya matagal nang hinihintay ni Nathaniel at Mrs. Hannigan ang mga ito sa sala. Nang makita nila ang isang babae at isang bata na naglalakad sa sala kasama si Tanner, pareho silang hindi makapaniwala dito. Habang hawak ang kamay ni Noah, ay nalalayan ni Tanner si Pearl papunta sa kanila.
Dad, isinama ko ang apo mo at si Pearl pabalik sa iyo. Subconsciously ay nagtago si Noah sa likod ng binti ni Tanner at inilabas ang kalahati ng ulo niya para tingnan ang dalawang tao sa harap niya. Natunaw ang puso ni Mrs. Hannigan nang makita kung gaano kaibig-ibig si Noah. Bata, halika dito at hayaan mo akong tingnan ka. Nag-squat pababa si Pearl at may sinabi kay Noah bago siya naglakad papunta kay Mrs. Hannigan na nag-aalangan. Itinakbo ni Mrs. Hannigan ang kanyang kamay sa kanyang ulo at nakangiting sinabi, napakabait na bata. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Pearl at sinabing, Pearl, siguro nahirapan ka. Saglit na natigilan si Pearl bago umiling. Tumayo sa tulong ng tungkod, sinabi ni Nathaniel, dahil nakabalik ka na, magpapahanda na ako ng hapunan. Honey, umupo ka na. Tumayo si Mrs. Hannigan at itinulak ang asawa pabalik sa kanyang upuan. Ako na, dito ka na lang at makipaglaro ka sa apo natin. Pero, sa totoo lang, ito ay dahil sa hindi alam ni Nathaniel kung paano makihalubilo sa mga bata kaya gusto niyang umalis. Kaya lang hindi niya inaasahan na makikita ng kanyang asawa ang kanyang intensyon at itulak siya pabalik. Tumingin si Noah kay Nathaniel. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at malinaw, na tila may mga bituin sa mga ito. Sobrang nagustuhan ni Nathaniel ang bata. Nung nag-iisip lang siya kung paano kausapin ang bata, nakita niya ang prutas sa mesa. Kumuha siya ng mansanas at iniabot kay Noe. Nagdalawang isip muna si Noah bago lumapit at kinuha ang mansanas. Bago bumalik kay Pearl, sinabi niya, salamat, Lolo. Pagkatapos noon, tumakbo siya palapit kay Pearl at inihagis ang sarili sa mga bisig nito. Tuwang-tuwa si Nathaniel nang tawagin siya ni Noah na Lolo. Pagkatapos kumain, isinama ni Pearl si Noah sa patio habang si Tanner naman ay nakatingin sa kanila mula sa balkonahe sa ikalawang palapag. Lumapit sa kanya si Mrs. Hannigan at sinabing, Tan. Tumingin siya sa baba at nagpatuloy. Pumayag na ba si Pearl na magpakasal sa iyo? May kumikislap sa mga mata ni Tanner nang maghiwalay ang kanyang mga labi. Not yet. Hindi pa siya pumapayag. Nagbuntong hininga si Mrs. Hannigan. Matanda na ang tatay mo at pahina na ng pahina ang kanyang kalusugan. Ang kinabukasan ng Hannigan ay nasa balikat mo at sigurado ako na natutuwa ang tatay mo na may anak ka ng lalaki. Dahil pumayag si Pearl na isama mo ang anak ninyo, kailangan mo na tretuhin siya ng maayos. Alam ko, sagot ni Tanner habang nakatingin kay Pearl. Tatretuhan ko siya ng maayos. Sa Seoul, sa reception room, dumating si Edward para hilingin kay Maisie na makialam at hikayatin ang kanyang anak na babae na bumalik na sa bahay nila. Alam ni Maisie ang nangyari noong araw na iyon, kaya naman itinaas niya ang kanyang ulo nang marinig ang hiling nito at nagtanong, Mr. Xavier, pwede ba akong itanong sa inyo? Saglit na natulala si Edward, at tumango siya. Oo, pwede. Anak mo si Miss Xavier, at sigurado akong mas alam mo ang kakayahan niya higit sa sinuman. Sa pangkalahatan, isa siya sa may pinakamaraming naiambag sa Bian Technology. At siya ay anak mo, so bakit ayaw mong ipasa sa kanya ang kumpanya? Awkward ang pakiramdam ni Edward nang marinig ang tanong ni Maisie. Mrs. Goldman, oo, totoo nga na. Anak ko si Elaine, pero ayaw ko rin siyang maging sobrang malaya. Ang pagpapatakbo ng isang kumpanya ay isang bagay na dapat gawin ng isang lalaki. Ang isang babaeng tulad niya ay hindi kailangang maghirap na magtrabaho. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti niya. Oo, alam kong ginagawa mo ito para sa kanyang sariling kabutihan, ngunit hindi mo naiintindihan kung anong uri ng pamumuhay ang gusto ng iyong anak. Habang natigilan si Edward, mahinahong nagpatuloy si Maisie. May sariling life goal at pangarap si Miss Xavier. Ayaw lang niyang pumili ng ordinaryong buhay tulad ng karamihan ng mga tao. Besides, minaliit mo na ang anak mo. Pagkatapos ng lahat, ang isang mahusay na babae ay hindi mas mababa sa isang lalaki. Kabanata 1373. Nakayuko si Edward at nanatiling tahimik. Paglabas niya ng reception room, nakasalubong niya si Lucy at natulala. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi inaasahan ni Lucy na makakasalubong niya ang kanyang amain dito. Kasabay nito, lumabas si Maisie mula sa reception room. Nang makita niyang kausap ni Edward si Lucy, kakaiba ang naramdaman niya. Mr. Xavier, kilala mo ba si Lucy? Bago pa man sumagot si Edward, sinabi ni Lucy, Tito Edward, ako ay nagtatrabaho sa Seoul ngayon. Tumango lang si Edward. I see. So, sa Seoul ka na nagtatrabaho the whole time. Yeah, sagot ni Lucy. Lumapit si Maisie kay Edward at tiningnan si Lucy. Ikaw ba ang kamag-anak ni Lucy, Mr. Xavier?
Ngayong naisip ito ni Maisie, Xavier din ang surname ni Lucy. Hindi agad sumagot si Edward. Maya-maya pa, ngumiti siya at sinabing, anak siya ng asawa ko. Isang pahiwatig ng gulat ang lumipad sa mga mata ni Lucy. Ito ang unang pagkakataon na ipinakilala niya ito sa harap ng ibang tao. Alam ng lahat na pangalawang beses na siyang nagpakasal, at hindi ba ang anak ng pangalawang asawa niya ay maituturing din na anak niya. Pagkaalis ni Edward, sinundan ni Lucy si Maisie pabalik sa opisina. Umupo si Maisie sa sofa at pinahinga ang baba sa mga kamay habang nakatingin sa kanya. So, si Mrs. Xavier ang nanay mo. Tumango si Lucy at sumagot ng nagpout, ang aking ina ay nagpakasal sa Xavier's, ngunit ang aking amain ay hindi payag na ibunyag ko ang aking pagkakakilanlan. Iyon ang dahilan kung bakit walang nakakaalam sa katayuan ng pamilya ni Lucy. Lahat sila ay nag-isip na siya ay isang normal na babae lamang mula sa isang normal na pamilya sa nakikita kung gaano siya kasipag. Truth be told, ipinanganak siya sa isang normal na pamilya. Ang kanyang ina ay isang guro, at ang kanyang ama ay isang manggagawa sa isang construction site. Gayunpaman, ang kanyang ama ay naaksidente sa site ng konstruksyon at pumanaw nang siya ay bata pa. Pagkatapos noon, nakilala ng kanyang ina ang kanyang amain na si Edward Xavier. Pinakasalan naman ni Edward ang kanyang ina sa kabila na may anak na ito dahil nagustuhan niya ang kahinahunan at kabaitan ng kanyang ina. Bagamat nakuha ni Lucy ang apelyido ng kanyang amain, hindi niya masabi sa sino man na anak siya nito. Para sa kanya, hindi ang Xavier Mansion ang bahay niya. Ayaw ni Lucy nakawan ng ibang tao, kaya umalis siya para mamuhay ng malaya matapos ang pag-aaral. Tumayo si Maisie at lumapit sa kanya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito at nagtanong, paano ang relasyon ninyo ni Elaine? Diniin ni Lucy ang kanyang mga labi at sumagot, si Eli. Ayaw niya sa amin. Matalas ang dila niya, pero sa totoo lang malambot ang puso niya. Hindi siya umuwi lately at sa bahay ko na lang siya nagstay. Hindi pa siya nakakahanap ng bagong trabaho. Pagkatapos noon, ilang segundo siyang tumigil bago nagpatuloy. Ayaw din niyang makinig sa akin. Honestly, gusto lang ni Eli ng recognition ng tatay niya. Tumawa si Maisie at sinabing, hindi ko hinihiling sa iyo na hikayatin siya. Kapag ang isang taong matigas ang ulo ay determinado na gumawa ng isang bagay, walang makakapigil sa kanila. Miss Vanderbilt, gusto kong tulungan si Eli. Paano mo siya gustong tulungan? Nagtaas ng kilay si Maisie. Nag-isip sandali si Lucy bago sinabing, sa kanyang kakayahan, sisikat siya sa anumang kumpanya. Kung kaya niyang magtrabaho sa isa sa 3 major IT companies under Black Gold, hindi ba niya mapapabilib ang stepfather ko? Ipinahinga ni Maisie ang baba sa kamay niya at tiningnan si Lucy. So, gusto mo siyang ipakilala sa isa sa mga IT companies under Black Gold? Tumango lang si Lucy ng totoo. Ibinaba niya ang kanyang mga talukap ng mata at nagpatuloy. Kung pupunta siya sa ibang company, may possibility na mag-request ang stepfather ko na i-reject siya. Gayunpaman, ang mga bagay ay magiging iba kung siya ay magtatrabaho sa ilalim ng Black Gold. Ang Beyond Technology ay nakikipagtrabaho sa Black Gold, so kung tatanggapin ng isang company under Black Gold si Eli, walang magagawa ang stepfather ko sa kanya. Kabanata 1374. Hindi na napigilan ni Maisie ang sarili at natawa na lang siya. Pinag-isipan mo pa ang gagawin ng stepfather mo. Parang gusto mo talaga siyang tulungan. Sa totoo lang, medyo naiinggit si Maisie na handa si Lucy na tulungan si Elaine kahit hindi sila related by blood, at hindi niya maiwasang isipin si Willow. Hindi ipinanganak na masamang tao si Willow. Magkaugnay sila sa dugo, at naalala pa rin ni Maisie ang araw na dumating si Willow sa bahay nila ni Layla sa unang pagkakataon. Bahagyang mas matangkad si Willow kay Maisie, at pinagsuklay niya ang kanyang buhok sa 2 braid. Mukhang mahiyain at tahimik siya. Itinulak siya ni Stephen at ipinakilala kay Maisie, si Willow ang magiging ate mo mula sa ngayon. Bahagyang napatingin si Maisie kay Willow. Kasi, kamamatay lang ng kanyang ina wala pang 1 taon, at nakakuha na ang kanyang ama ng isang madrasta. Ang malala pa doon, ang madrasta na ito ay may kasama pang, ate, para sa kanya. Hindi niya sila gusto, kaya tumalikod siya at tumakbo sa itaas ng bahay. Mula noon, hindi na naglakas loob si Willow na kausapin siya, at maingat siyang kumilos sa kanilang bahay. Gayunpaman, alam ni Maisie na gustong makipaglaro ni Willow. Ang mga bata ay hindi kasing komplikado ng mga matatanda, at pagkatapos makilala si Willow, unti-unti siyang nakalma dito at lumalabas kasama niya para maglaro.
Ang isang bagay na pinaka nagpahanga kay Maisie ay sa kanilang pag-uwi isang araw, at si Layla ay walang ang lakas ng loob na parusahan si Maisie. Kaya, binugbog niya si Willow. Sa araw ding iyon ay nagsimulang umiwas sa kanya si Willow. Sa paglipas ng panahon, tila nagbago na si Willow na parang ibang tao na. Natutuhan niya kung paano mapasaya ang kanyang ama at naging walang kabuluhan. Hindi ito naunawaan ni Maisie noon, ngunit ngayon ay nalaman niya na mahalaga ang pagiging magulang. Miss Vanderbilt, napabalikwas sa realidad si Maisie sa boses ni Lucy. Nagkamot si Lucy ng pisngi niya at sinabing, kung sa tingin mo ay okay lang, sasabihin ko kay Eli pag-uwi ko at hihilingin ko sa kanya na ihanda niya ang resume niya. Ngumiti si Maisie at binaligtad ang kanyang dokumento. Tingnan natin kung aling kumpanya sa ilalim ng Black Gold ang gusto niyang salihan. Sa hapon, sa Lakeview apartment, tumayo si Elaine sa balkonahe at kinausap si Lucy sa telepono. Nang may sabihin sa kanya si Lucy, natigilan siya. Ano, ipapakilala mo ako sa isa sa mga kumpanya sa ilalim ng Black Gold? Oo, sagot ni Lucy, sa kakayahan mo, sigurado akong sisikat ka kung sumali ka sa isa sa mga kumpanya sa ilalim ng Black Gold. Nagmasahe si Elaine ng ilong at walang magawa na sinabing, bakit mo naman pinapukol ang ilong mo dito? Wala namang kinalaman sa iyo kung saan ako magtratrabaho, di ba? Wala akong pakialam kung gusto mo o hindi. Hindi kita kakausapin. Babalik na ako sa trabaho ko. Tinapos na ni Lucy ang tawag bago pa man makapagsalita si Elaine. Tumingin si Elaine sa phone niya at hindi niya alam kung magagalit ba siya kay Lucy o hindi. Ang lokong yun, paintayan ako. Gayunpaman, walang makikitang galit sa mukha niya. Nang tatalikod na siya para pumasok sa kwarto, may narinig siyang nagbubukas ng mga curtain sa kabilang pinto. Hindi pa naman inookupahan ang apartment sa tabi, at parang may lumipat. Sa private middle at high school, hinihintay ng mga bodyguard sina Colton at Daisy sa pasukan ng paaralan. Gustong isama ni Daisy si Lisa, pero hindi niya makita si Lisa sa classroom nito. Pagkasakay sa kotse, nagsimulang magsalita si Daisy nang walang tigil na parang isang maliit na chirpang na ibon. Samando si Colton sa bintana na ang isang kamay ay nasa sulok ng noo habang binibigyan siya ng ilang mga tugon paminsan-minsan. Biglang, napatingin sa shell bracelet na suot ni Daisy, at tinanong niya, alam mo na kung paano gumawa ng isang pulse heiress ngayon? Oo naman, ang nanay natin ay isang jewelry designer, kaya syempre, magmamana rin ako ng ilan sa kanyang mga talento. Maganda ang mood ni Daisy, kaya tumigil na siya sa pakikipagtalo kay Colton. Nagpalatak ng dila si Colton habang tinitingnan ng mga bagay sa labas sa bintana. Talaga bang buo ang tiwala mo kay Lisa? Bakit hindi ba dapat? Hindi alam ni Daisy kung bakit biglang nasabi ni Colton ang mga bagay na tulad nito. Tumingin siya kay Colton, pero sabi nito, wala lang. Pakiramdam niya ay walang silbi ang sabihin sa kanya ang anumang bagay. May posibilidad na mag-backfire ito at maiyak siya. Kabanata 1375. Walang nakakakilala sa kanyang kapatid ng higit pa kaysa sa kanya, kaya pagkatapos ng maikling panahon ng pagninilay, nagpa siya siyang huwag sabihin sa kanya kahit ano. Samantala, si Evan ay nakalabas ng ospital, at si Mr. Fraser ay nagpunta upang sunduin siya. Pagka-uwi, sinabihan siya ni Mr. Fraser na huwag nang magdulot ng gulo sa labas. Kalahating pusong sagot ni Evan. Siya ay nabugbog ng walang dahilan, kaya sa madaling sabi hindi niya kayang sikmurain ang mga insult ng ganun lang. Pagbalik ni Lisa mula sa paaralan, nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang kanyang kapatid na naglalaro ng mga games sa ang sopa. Hindi niya ito binati at pumasok sa kanyang silid nang walang sinabi. Isinara niya ang pinto, at si Mr. Fraser na naghahanda ng pagkain sa kusina, ay nag-ikot ang kanyang ulo. Alam niyang malaki ang naging epekto sa kanya ng pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, tinanong niya ang pulisya tungkol sa insidente, at wala itong kinalaman kay Evan. May utang si Evan sa isang grupo, at nagkaroon sila ng away ni Mrs. Fraser nang pumunta ang mga ito para hanapin si Evan. Isang aksidente ang nangyari, at tumakbo sila palayo sa takot. Maraming dugo ang nawala kay Mrs. Fraser, at huli na ang lahat nang makarating sila sa ospital. Nalungkot din siya sa pagkamatay ng kanyang asawa, at sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya naturuan ang kanyang anak ng maayos. Namatay na ang kanyang asawa, ngunit nagpapatuloy ang buhay. Umasa lang siya na mapagtanto ng anak niya ang pagkakamali niya pagkatapos nitong insidente at bumalik sa kanyang pamilya upang magbago ng landas. Kinabukasan, nagpunta sina Daisy at Lisa sa library para manghiram ng ilang libro.
Napakalaki ng library ng kanilang paaralan. 2 o 3 basketball court ang lugar nito at nahahati sa iba't ibang lugar. Ang departamento ng junior high school ay matatagpuan sa ibang lugar mula sa departamento ng senior high school. Nang naghahanap si Lisa ng libro sa harap ng isang stand, hindi nakita ni Daisy ang shell bracelet sa kanyang at nagtanong, "Lisa, nasaan ang bracelet mo? Hindi mo ba ito isinuot?" Saglit na natulala si Lisa. Isang pahiwatig ng ekspresyon ang tumawid sa kanyang mukha, at pagkatapos ay inalok niya si Daisy ng isang ngiti. "Natatakot ako baka mawala yon, kaya sa bahay ko na lang itinatago." Naniwala si Daisy sa kanya at sinabing, "Okay lang kung mawala. Gagawa ulit ako ng bago para sa iyo. Ayokong istorbuhin ka." Nakangiting sagot nito. "Magkaibigan tayo, at pwede mo akong guguluhin kahit kailan mo gusto." Tumayo si Daisy nang nakatingkayad para kunin ang libro sa stand. Hindi niya maabot ang libro kahit anong pilit niya, at sa sumunod na segundo, may kumuha ng libro. Natigilan siya at napalingon sa paligid nang makita si Zephyr na nakatayo sa likod niya. "Ikaw pala." Iniabot ni Zephyr ang aklat sa kanya at sinabing, "Heto." "Thank you, Zeph." Kinuha niya ang libro. "Ano ba ang ginagawa mo dito sa library?" Sumagot si Zephyr na may ngiti sa mukha, "Pumunta ako rito kasama ang mga kaibigan ko, at nakita kong nandito kayong dalawa." Pagkaraan ng 3 taon, si Zephyr ay isa ng estudyante sa unang taon ng high school, at siya ay 3 taon mas matanda pa sa kanya. Ang dating bashful at energetic boy ay naging gwapong senior na hinahanap ng bawat babae sa school pagkatapos. Kapag ang isa ay umikot sa paaralan at nagtanong tungkol kay Zephyr, malalaman nila na isa siya sa mga pinakasikat na figure sa school at ang kasalukuyang hunk sa senior high school department. Zeph, ang mga kaibigan niya ay mga miyembro ng basketball club sa senior high school department. Nang makita nila si Zephyr na kausap si Daisy, lumapit sila sa kanila na may ngiti at sinabing, "Ay nako, Kong. Hindi Daisy mula sa departamento ng junior high school. Kilala mo ba ako?" Tanong ni Daisy. Ipinatong ng isa sa kanila ang braso sa balikat ng katabi niya at tumawa. "Oo naman. Ikaw yung maliit na anghel na laging binabanggit ni Zeph." Sila ay mabubuting kaibigan ni Zephyr, at alam nila ang tungkol kay Daisy sa pamamagitan ni Zephyr. Gayunman, medyo naasiwa siya nang malaman niyang, maliit na anghel, ang tawag ni Zephyr sa kanya. Pakiramdam niya ay normal lang kung elementarya pa sila, pero lahat sila ay lumaki na ngayon, at naramdaman niya nakakahiya ang palayaw. Ibinaling ni Zephyr ang kanyang ulo para balaan ang kanyang mga kaibigan. "Tigilan mo na ang pagsasalita ng walang kabuluhan." Ngumiti silang dalawa at hindi nagsalita. Biglang may naisip sila at nagtanong, "Oh yes, Daisy, gusto mo bang pumunta at tingnan ang laro ng basketball sa senior high school department? Maglalaro na rin si Zeph." Napasimangot si Daisy. "Pwede ba kaming manood?" "Syempre, pwede naman. Ang high school basketball tournament ay bukas sa buong paaralan, at kayong lahat sa junior high school department ay pwedeng pumunta." "Hindi mo ba alam yon?" Kabanata 1376. Hindi talaga alam ni Daisy. Ngumiti ang batang lalaki at sinabing, "Marami ang manunood. Kung gusto mong sumama, kami ay maglalaan ng isang upuan para sa iyo, at ang magiging pinakamagandang upuan." Tumingin si Zephyr kay Daisy. Hinawakan ni Daisy ang kamay ni Lisa, "Pwede ko bang isama si Lisa?" Balak ng batang lalaki na imbitahan si Daisy, at alam niya kung para kanino, pero nang makita niya na gustong isama ni Daisy ang kaibigan, nag-alangan siya. May napansin si Lisa, kaya itinulak niya ang kamay ni Daisy at ngumiti. "Daisy, ikaw na lang. Baka may gagawin ako sa araw na iyon. Kung gayon ay, Daisy, sana pumunta ka." Sinserong pakiusap niya. Ayaw tumanggi ni Daisy, kaya pumayag siya. Pagkalabas ng library, naglakad si Zephyr at ang dalawang magkaibigan sa tabi ni Daisy na tila pinoprotektahan nila ito. Naglakad si Lisa sa likod nila. Masaya ang lahat sa pakikipag-usap sa isa't isa, ngunit hindi siya makapag-blend in. Kapag kasama niya si Daisy, parang may hiyas na pilit na humahalo sa putik. Laging sikat si Daisy, dahil ipinanganak siya sa isang mahusay na pamilya, nakatrabaho si Helios, at maganda, walang alinlangan na ang mga tao ay nagustuhan siya. Lahat ay maganda ang pakikitungo sa kanya mula pa noong elementarya, at ipinanganak siyang hindi mahihipo. Gayunpaman, walang-wala si Lisa. Para siyang dahon na pumupuri kay Daisy na isang bulaklak. Kahit gusto niyang mapansin, hindi siya kailanman magiging kasing ganda ng bulaklak. Naghiwalay sina Lisa at Daisy sa corridor. Pagkapasok ni Daisy sa classroom niya,
tumalikod si Lisa at nakita niya si Colton na nakatayo sa di kalayuan. Nagulat siya, saka ngumiti at binati siya. Colton, pupuntahan mo ba si Daisy? Medyo malapit siya kay Colton noong nasa primarya pa sila, pero alam niyang dahil iyon sa kaibigan siya ni Daisy. Ang nasa isip lang ni Colton ay ang kanyang kapatid, at sa tuwing kakausapin niya si Lisa, ito ay upang tanungin ang tungkol sa kanyang kapatid. Nakalagay ang mga kamay ni Colton sa bulsa at tahimik. Patuloy na sabi ni Lisa. By the way, niyaya ni Zephyr si Daisy na manood ng basketball match, pumayag naman siya. Hindi alam ni Colton kung sinasadya ba nito ang pagsasabi sa kanya ng ganoon, kaya napasimangot siya. Curious ako kung kaibigan ba talaga ang tingin mo kay Daisy. Nawala ang ngiti ni Lisa. Umiwas ng tingin si Colton sa mga bintana. Napansin ko na marami nang nagbago. Napakuyom ang mga daliri ni Lisa. Ako, hindi naman. Tumingin siya sa likod, saka nagkibit balikat. Sana nga. Bago pa man makapag-reply si Lisa ay inilabas niya ang seashell bracelet na itinapon nito sa bulsa. Mukhang pamilyar na pamilyar ito. Ang kapatid ko ang nagbigay sa iyo. Namumutla ang mukha ni Lisa, at hindi siya nagsalita. Naitapon na niya ang bracelet dahil hindi niya gusto. Hindi naging maganda ang pakiramdam niya noong araw na iyon dahil pakiramdam niya ay hindi maintindihan ni Daisy ang kanyang nararamdaman at patuloy lang sa pagbibigay ng regalo sa kanya na parang naaawa sa kanya. Kung ayaw mo ng mga regalo, pwede kang tumanggi. Itinabi niya ang bracelet. Kung tatanggapin mo, hindi mo basta-basta maitatapon kahit gusto mo o hindi. Kinagat ni Lisa ang labi at nanatiling tahimik. Nilampasan siya ni Colton. Hindi ko nasasabihin sa kanya ang tungkol dito. Malaki ang tiwala niya sa iyo, kaya hindi ko nais na makita ang mga kilos mo na makaksakit sa kanya. Kung hindi mo pa nahahalagahan ang pagkakaibigan ninyo, tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya. Tumayo si Lisa doon hanggang sa umalis si Colton. Sa Lakeview apartment, bumalik si Elaine dala ang kotse ni Lucy pagkatapos ng interview at sa wakas ay nakahanap ng parking spot, ngunit dahil ito ay masyadong makitid, hindi niya ito makuha. Kabanata 1377. Iniisip ni Elaine kung ano ang dapat niyang gawin nang bumaba ang isang lalaking nakasakay sa ibang sasakyan. Nakasuot siya ng business suit na mukhang simple at malinis, brown ang pantalon, at may hawak na briefcase. Mukha siyang kahanga-hanga. Hindi pa niya nakita ang isang lalaki na mukhang napakaganda na may ganoong maikling buhok, ngunit mukhang perpekto ito sa kanya. Siya ay nagbaba ng bintana niya. Sir, napahinto muna si Hector. Ako ba ang kausap mo? Ngumiti si Elaine at binuksan ang pinto. Sorry, hindi ko maipasok ang kotse ko. Pwede mo ba akong tulungan? Napatingin si Hector sa kotse niya, na nakaharang. Nasabi niyang masyado itong malapit at hindi niya napansin ang distansya, kaya naman napatigil siya. Tumango lang siya. Susubukan ko. Lumayo si Elaine. Maraming salamat. Sumakay si Hector sa kotse, inayos ang upuan, dahan-dahan inatras ang kotse, at inayos ang manibela. Wala pa 10 minutes, nagawa niyang maipark ang sasakyan. Kinuha niya ang susi at iniabot sa kanya. Tapos na. Kinuha ni Elaine ang susi at ngumiti. Maraming salamat. Ngumiti naman si Hector. Walang anuman. Nagulat si Elaine nang pumasok siya sa building, kaya naabutan niya. Dito ka rin ba nakatira? Oo, kakalipat ko lang kamakailan. Pumasok sila sa elevator, at napatigil si Elaine nang makita ang floor na pupuntahan niya. Tumingin sa kanya si Hector. Saang floor ka ba? Ngumiti naman siya. Ang pareho ng sa iyo. Hindi na nagsalita si Hector pagkatapos nun. Pagdating nila sa 12th floor, sabay silang lumabas, at binagalan ni Elaine ang kanyang hakbang hanggang sa makita niya siya na papunta sa unit na katabi niya. Inilabas ni Hector ang kanyang susi at binuksan ang kanyang pinto nang marinig niya ang boses ni Elaine. Ano ang isang pagkakataon, ikaw ang bagong kapitbahay. Napahinto si Hector, lumingon para tingnan siya, at tumawa. Nagkataon lang talaga iyan. By the way, salamat sa pagtulong sa akin. Hayaan mo akong ipagluto kita ng hapunan. Nagdalawang isip si Hector. Hindi naman siguro maganda ang idea na yan. Naintindihan naman ni Elaine. Hindi sila magkakilala, at hindi ito magiging masyadong maganda, kaya ipinaliwanag niya, nakatira ako sa kapatid ko. Napahinto muna si Hector. Tingnan na lang natin. Sa gabi, bumili si Lucy ng ilang groceries sa bahay pagbalik niya mula sa trabaho dahil si Elaine ay hiniling sa kanya. Pagpasok niya sa apartment nila, nakita niya si Elaine na nag-aayos ng sala at napasimangot. Ano ba nangyayari? Pinakiusapan mo akong bumili ng groceries at nag-ayos pa ng sala.
May inaasahan ba tayong mga bisita? Siyempre, bakit pa ako magpapabili sa iyo? Nilinis ni Elaine ang sala at umupo sa sofa. Nakakapagod naman yan. Mag-hire tayo ng cleaner. Inilapag ni Lucy ang mga groceries sa mesa at itinapon ang kanyang bag sa sofa. Tutulungan mo ba akong bayaran yan? Maayos na inilagay ni Elaine ang bag. Huwag mo nang guluhin. May hot guy na nakatira sa kabilang pinto na kasing edad mo. Siya ay mukhang mahusay, at hula ko na single siya. Tinulungan niya akong nag-park ng kotse, at niyaya ko siya para sa hapunan. Hindi natin maaaring ipakita sa kanya ng isang magulong lugar bilang isang unang impression, pwede ba? Hindi siya pinansin ni Lucy, dinala ang mga groceries sa kusina, at nagsimulang mag-unpack. Lumapit sa kanya si Elaine. Tinutulungan kita, mas mabuting kumilos ka ng maayos. Tinutulungan mo ako. Tumingin sa kanya si Lucy. Seryoso ang itsura niya, para may hanap ka ng kamatch. Hindi nakapagsalita si Lucy habang tinutulak siya palabas. Umalis ka na, dapat ikaw ang maghanap para sa sarili mo. Samaan daw si Elaine sa ref. Ako ay isang career woman. Ang pakikipag-date ay wala sa isip ko sa edad kang gita. Kabanata 1378. Hindi pinansin ni Lucy si Elaine. Nang matapos siyang magluto ng hapunan, sinamantala ni Elaine ang sandali at mabilis na tumakbo sa katabi at kumatok sa pinto. Matagal bago tuluyang binuksan ni Hector ang pinto. Parang kakalabas lang niya sa shower sa amoy niya sa napaka-fresh na sabon. Casual siyang nakasuot ng maluwag na lounge t-shirt at pantalon bago lumabas para buksan ang pinto. Sorry pinaghintay kita ng matagal. Okay lang naman. Ikaw ba ay nakatira dito mag-isa? Sinilip ni Elaine ang bahay nang sabihin iyon. Oo, mukhang nag-iisa siyang nakatira. Malawak at malinis ang sala. Walang sapatos na pambabae sa shurak. Nagdalawang isip si Hector. Tungkol sa hapunan, sa palagay ko. Hindi siya binigyan ni Elaine ng pagkakataong tumanggi at mabilis siyang hinatak palabas. Pinagawa ko ang kapatid ko ng extra portion para sa dinner ngayong gabi. Masasayang lang kung hindi ka pupunta para saluhan kami. Kaya, pilit na nadala si Hector sa kabila. Nang marinig ni Lucy ang kaguluhan sa labas ng pinto, tumangala siya at sinalubong ang tingin ni Hector. Halos mabitawan niya ang tinidor. Hindi napansin ni Elaine ang pagkabigla ni Lucy. Ngumiti ito at ipinakilala ang kapatid kay Hector. Ito ang kapatid ko, si Lucy. Napatingin si Hector kay Lucy. Dito ka nakatira. Tumango si Lucy. Nagulat. Tumingin sa kanila si Elaine at napagtanto niyang may mali. Nagulat siya at nagtanong, magkakilala kayo. Umupo silang tatlo sa hapagkainan. Doon lang nalaman ni Elaine magkasama sina Lucy at Hector 3 taon na ang nakakaraan. Maliit na mundo. Upang magkaroon ng mga kasamahan 3 taon na ang nakalilipas at magtatapos bilang mga kapitbahay 3 taon matapos hindi na makapag-ugnayan sa isa't isa. Tadhana iyan. May awkward silence sa loob ng room. Nilero-laro ni Lucy ang kanyang tinidor at sinira ang katahimikan. Kailan ka ba nakabalik? Tumingin sa kanya si Elaine. Ngumiti si Hector at sinabing, this week. Tanong ulit ni Lucy, alam ba ni Miss Vanderbilt? Hindi ko pa nasabi sa kanya. Dahil doon, hindi na nagtanong pa si Lucy. Sinipa ni Elaine ang paa sa ilalim ng mesa, dahilan para mapasimangot si Lucy at tumingin sa direksyon nito. Tinitigan siya ni Elaine ng isang tingin na nagsasabing, iyon lang ba ang pinag-uusapan natin? Inilipat ni Lucy ang kanyang paa. Bagamat dati silang magkatuwang ni Hector, 3 taon na ang nakalilipas. Bukod dito, 3 taon na silang hindi nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na mag-usisa sa iba pang mga detalye ng buhay ng lalaki? Gusto ba ni Elaine na magtanong siya tungkol sa bank details nito? Nagpatuloy sila sa pagkain ng tahimik. Nang inabot ni Lucy ang isang tadyang ng baboy mula sa pagbabahagi ng plato, nagkataon lamang na si Hector ay nagkaroon target sa parehong tadyang. Tumigil muna silang dalawa sa kalagitnaan ng daan at nagtinginan. Pagkatapos, pareho nilang ibinalik ang kanilang mga tinidor at magkasabay na sinabing, ikaw muna. Bilang ayaw makibahagi sa gayong kaawa-awang sitwasyon, sumabat si Elaine at kinuha ang tadyang ng baboy. Kung ayaw ninyong kainin, ako na lang. Biglang tumunog ang cellphone ni Lucy. Tinignan niya ang caller ID, pero bago pa siya makasagot, inagaw ni Elaine ang phone sa kanya at nakita niya ito ay ang kanyang ina. Ako na ang sisigot. Hoy, ikaw. Bago pa man matapos si Lucy ay naglakad na si Elaine papunta sa balkonahe para sagutin ang tawag. Napatingin si Hector sa kanya. Nagtatrabaho ka pa sa kumpanya ng pinsan ko, di ba?
Umiwas ng tingin si Lucy at nagkamot ng pisngi sabay ngiti. Ah, tama. Doon pa rin ako nagtatrabaho. Pagkatapos ay idinagdag niya, ang mga benepisyo na ibinibigay ni Miss Vanderbilt ay medyo maganda. Ang pinakamahalaga ay mabuti siyang tao. Ngayon lang ako nakakilala ng boss na tulad niya. Tama ka. Ibinaba ni Hector ang kanyang mga mata at hindi ito itinanggi. Wala namang duda dyan. Ang bait talaga niya. Matutuwa si Miss Vanderbilt kapag nalaman niyang nakabalik ka na, sabi ni Lucy habang inilalagay ang pork rib sa kanyang plato. Natawa ng malakas si Hector. Sana nga. Pagkatapos kumain, bumalik si Hector sa kanyang apartment. Nang linisin ni Lucy ang mesa, lumapit si Elaine na may dalang basong tubig at samandal malapit sa kanya. Gusto mo siya? Tumigil muna si Lucy at tumangala. Sino ang nagsabi niyan? Ayaw mo ba sa kanya? Sayang naman. Sigurado akong maraming babae ang gusto ng gwapong lalaki na katulad niya. Dahan-daang ininom ni Elaine ang tubig at pinag-aralan ang reaksyon ng kapatid. Kung hindi ka agad kikilos, baka agawin siya ng ibang babae. Kabanata 1379. Nag-ikot ng mata si Lucy. Wala kang ginagawa dito pero napakadaldal mo. Pagkatapos, dinala niya ang mga pinggan sa kusina. Natawa si Elaine, nagsuot ng headphones, at bumalik sa kanyang kwarto. Papalapit na ang gabi. Bumuhos ang ulan sa tapat ng lungsod, na nagpapalabo sa mga neon lights ng mga kalye. Mainit at dilaw ang ilaw sa silid. Tumayo si Pearl sa harap ng bintana. Ang mga patak ng ulan ay tumama sa bintana na parang mga layer ng kurtina. Itinulak ni Tanner ang pinto at lumapit sa kanya, niyakap siya mula sa likuran. Bakit ka nakatayo sa harap ng bintana? Napatingin siya sa salamin sa malabong figure ni Tanner. Gusto ko ang mga araw na maulan. Sumiksik si Tanner sa gilid ng leeg ni Pearl at tumawa sa paus na boses. Ganon ba? Kumurap ang mga pilik mata ni Perlas. Dahil mahuhugasan ng ulan ang lahat ng mga maruruming bagay. Inikat siya ni Tanner at hinaplos ang pisngi niya ng palad nito. Alam mo ba ang tungkol sa moss? Tinignan siya ni Pearl at ngumiti si Tanner at tumawa habang sinasabing ang moss maaaring isang mababang antas ng halaman. Hindi ito kahanga-hanga tulas ng isang bulaklak at gustong manatili sa madilim at besong lugar, subalit hindi nawawala ang tapang na lumaki. Kahit na hindi naaabot ng mainit na liwanag ng tagsibol na araw ang katawan na nanatili pa rin itong buhay. Ito pa rin ay illusion. Kahit na kasing liit ito ng butil ng bigas, hindi ito hadlang sa madamdaming pagsibol na parang graceful and charming peony. Diniin ni Pearl ang mga labi at tiningnan si Tanner. Hinimas ni Tanner ang kanyang mukha. Alam mo ba kung kailan ka pinakakahanga-hanga? Ngumiwi siya. Kailan? Kapag hindi ka nawawala sa sarili mo. Niyakap siya ni Tanner at pinahinga ang baba nito sa tuktok ng ulo niya. Kahit anong sabihin ng iba tungkol sa iyo. Lumubog si Pearl sa kanyang mga bisig. Ang init na bumabalot sa kanya ay nagpatunaw sa kanyang malamig na puso. Mommy, lumitaw si Noah sa pintuan ng kwarto, may hawak na unan, habang hinahagod ang kanyang mga mata. Marahang itinulak ni Pearl si Tanner palayo at lumapit kay Noah. Umupo siya pababa at sinabing, Noe, bakit gising ka? Niyakap siya ni Noah. May kulog kapag umuulan. Natatakot akong matulog ng mag-isa. Napalingon si Pearl para tingnan si Tanner, nang umiti. Pwedeng matulog si Noe kasama namin ngayong gabi. Lumapit si Tanner at kinarga si Noah. Niyakap ni Noah ang leeg niya at parang bata na nagtanong, marunong bang magkwento si Daddy? Oo. Hinalikan ni Tanner ang noo nito. Gusto mo bang makarinig ng kwento? Tumango lang si Noah. Pagkatapos ay dinala siya ni Tanner sa kama at sinabi sa kanya ang isang engkanto sa oras ng pagtulog. Habang pinagmamasdan ni Pearl ang mag-ama, may ngiti sa kanyang mga labi. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting humuhupa ang ulan. Nang matapos si Tanner sa pagkukwento, isinara niya ang storybook at lumingon upang tingnan sina Noah at Pearl sa tabi niya. Parehong tulog ang mag-ina. Inilapag niya ang storybook sa bedside table, kinumutan sila, at humiga ng nakatagilid. Natulog si Noah sa pagitan nila. Niyakap niya silang dalawa at ngumiti ng mahigpit. Good night. Kinabukasan, palabas pa lang ng bahay si Lucy nang mabangga niya si Hector. Nakangiting bati nito sa kanya. Morning, lalabas ka na rin ba? Isinara ni Hector ang pinto at bumaling sa kanya. Oo, dadaan ako sa opisina ng pinsan ko. Ipinatong niya ang kanyang bag sa kanyang balikat. Kung ganon pareho tayo ng pupuntahan. Pumasok siya sa elevator kasama si Hector at pinindot ang button para sa first floor. Lumingon siya at sumulyap kay Hector.
May plano ka ba kapag tapos ka na? Sagot ni Hector, siguro magtatrabaho ako sa ilang makeup design sa isang entertainment company. Nagulat si Lucy. Makeup design para sa mga artista, ha? Medyo natawa si Hector. Isang bagay na tulad ng ganon. Lumabas silang dalawa sa elevator, at excited na sinabi ni Lucy sa tabi niya, mukhang kahanga-hanga. Marami kang makikilalang artista. Who knows, baka maging stylist ka pa ng A-list na mga artista. Tiyak na magiging gwapo ang sweldo. Kabanata 1380. Since malaki ang kinita ng mga artista, tiyak na magiging medyo malaki ang sweldo ng kanilang personal stylists. Bukod dito, kung ang disenyo ng stylist ay hindi pangkaraniwan at kamangha-manghang, maaaring maging isang popular na tataka sila. Gamit iyon, ang isang stylist ay maaaring magpasya kung magkano ang nais nilang singilin para sa kanilang mga serbisyo. Ito ay katumbas ng isang taong nagbabayad sa iyo para sa iyong mga serbisyo, gayunpaman magagawa mo pa ring tukuyin ang presyo para sa iyong mga serbisyo. Natatawang sabi ni Hector, parang desperado ka na sa pera. Oo naman, sino ba naman ang hindi? Sabi ni Lucy na totoo naman. Ang mga manggagawang tulad namin na nagtatrabaho sa mga first class na lungsod ay kailangang magdoble kayod para kumita. Tumango lang siya, totoo. Hindi nagtagal, dumating sila sa kanyang sasakyan. Tumigil siya at tiningnan si Lucy. Kailangan mo ba ng ride? Hindi, salamat. Kaya ako na rin magmaneho. Hinalungkat niya ang kanyang bag para kunin ang susi ng kotse, ngunit napakunot. Hey, nasaan ang mga susi ko? Nagpatuloy si Lucy sa paghahanap. Naalala niyang nilagay niya ang susi ng kotse niya sa bag niya kagabi. Lucy, narinig nila ang sigaw ni Elaine mula 12 palapag. Tumangala sila at nakita nila itong nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa baba. Gagamitin ko ang kotse mo ngayon. Nakuha ko na ang mga susi mo. Ikaw ang mag-isip kung paano makakarating sa opisina, okay? Dahil doon, ipinagmamalaki niyang ibinulsa ang susi ng kotse at bumalik sa apartment. Dahil sa pag-iisip, pinigilan ni Lucy ang sarili na magmura. Huminga siya ng malalim at awkward na tiningnan si Hector. Sa ganoong sitwasyon, oo, please, aabalahin kita para ihatid ako sa opisina. Maya-maya pa, dumating na sila. Nagparada si Hector sa harap ng branch office ng Seoul. Lumabas si Lucy at kumaway kay Hector na nasa sasakyan. Papasok na ako ngayon. Ikaw ang bahala at magmaneho ng mabagal. Diniin niya ang kanyang mga labi at ngumiti habang pinagmamasdan ang pagpasok nito sa gusali. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagmaneho sa direksyon ng opisina ng Seoul. Nakaupo si Maisie sa opisina niya nagbabasa ng mga dokumento nang kumatok si Seiday sa pinto at pumasok. Ma'am, tumangala si Maisie para makita si Hector na papasok sa likuran ni Seiday. Ibinaba niya ang file at tumayo. Hector, nakabalik ka na sa bansa. Nag-back out si Seiday, isinara ang pinto sa likod niya. Ngumiti si Hector at sinabing, oo, bumalik na ako. Lumapit sa kanya si Maisie at hinawakan ang baba habang sinusuri siya. Hindi naman masama, mukhang ang pagpapadala sa iyo sa ibang bansa para sa karagdagan sa iyong pag-aaral ay ang tamang pagpipilian. Panipi, nakasuot si Hector ng light blue suit na may itim na turtleneck at dark trousers. Mukha siyang casual na negosyante, simple at mahusay. Naglakad si Maisie papunta sa sofa at umupo. Binuhusan niya ng 2 tasa ng tsaa at hinintay ang pag-upo nito. Alam ba ng tatay mo na bumalik ka na? Tumango siya, sinabi ko na sa kanya. Tungkol kay Linda, napasimangot si Maisie, sorry hindi ko siya nahikayat. Dinampot niya ang kanyang teacup. Alam ko, cuz, pero hindi kita masisisi dyan. Ngumiti naman si Maisie. Dahan-dahan niyang ininom ang kanyang tsaa at binago ang topic. Nakahanap ka na ba ng trabaho mula nang bumalik ka? Nagmamadali ang entertainment company na kumuha ng stylist. Nagpunta ako para sa isang interview, at pumasa ako, nakangiting sabi niya. Ilang araw na lang ay opisyal na akong magsisimula. Tinanong niya, aling entertainment company? Zestar, pabirong sabi ni Maisie. Akala ko ba Royal Crown ang pipiliin mo? Bumaba ang tingin niya. Ang Royal Crown ay isang kumpanya na pag-aari ng aking pinsan, ngunit nais ko paring subukang magtrabaho sa iba pang mga kumpanya. Tumingin sa kanya si Maisie. Hindi naman masama ang idea na yan. Kung maganda ang ginagawa mo sa ibang kumpanya, hindi mahalaga kung saan ka pupunta. Naniniwala ako sa iyo. Pagkatapos ay tumayo siya. Nag-almusal ka na ba? Gusto mo bang sabay tayong mag-almusal? Sige. Nag-drive si Maisie papunta sa isang high-end restaurant.
Maaga pa lang ay nakareserba na siya ng upuan sa tabi ng bintana. Pagdating nila, dinala sila ng waiter sa kanilang upuan at iniabot ang menu. Pagkatapos nilang mag-order at umalis ang waiter, tumingin si Maisie sa kanya. Nahirapan ka ba nung nag-iisa ka sa ibang bansa?